buong mundo na panganga at sa pagkakataong ito, hindi na ito simpleng hype, kundi isang matibay na patunay kung sino na si Alex Ayala sa world stage. Alex, pinulbos si Laura Sigmund sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng Stadium Court sa Miami. Sa harap ng libo-libong fans at milyong-milyong nanonood, isang Pinoy ang sumabak sa isang laban na parang roller coaster. At sa huli, siya ang nagwagi at nakuha ang admiration ng buong tennis world. 3 hours and 20 minutes ang laban, pinakamahaba sa career ni Alex, at isang comeback na hindi mo basta makakalimutan. 6-7, 6-3, 6-3, laban sa isang veteranang eksperto sa pagwasak ng ritmo. Ito na ang pinakamahabang laro sa buong karera ni Alex. At dahil sa panalong ito, ay pasok na si Alex sa next round at makakatapat niya si Magda Linette sa isang bakbakang umatikabo. Pero bago yan, ay maglalambing po muna kami sa iyo. Paki-share ang video at paki-click ang like at subscribe button at pati na rin ang notification bell. Salamat po! Hoy! Pakinggan ang sigaw, ang galing ng Pinoy laging natatanaw. Katulad ni Alex sa laro ay sikat, sa bawat tagumpay mundo'y namumulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, mga kwentong inspirasyon buo ang puso. Ginulat ang mundo, ginulat ang mundo. Sa unang set pa lang, akala mo kontrolado na niya ang lahat. 3-0 agad ang simula, may hawak pang set points at tila isang hakbang na lang papunta sa dominant opening. Pero biglang nagbago ang kwento nang pumasok ang diskarte ni Laura Sigmund. Slices, drop shots at tempo changes na unti-unting sumira sa daloy ng laro. Umabot sa tea-break at doon na agaw ang set kay Alex. Isang matinding paalala na sa ganitong level, walang laban na madali. Pero dito nagsimula ang tunay na kwento. Lumabas na ang tigre na laro ni Alex and she never looked back. Imbes na matuluyan, si Alex ay nag-reset. Sa second set, bumalik siya na mas kalmado, mas kontrolado, at mas matalino sa bawat galaw. Bumalik ang kanyang lindol na forehand, ang kanyang lefty angles, at ang kanyang kakayahang magdikta ng rally. Unti-unti niyang binaliktad ang laban. Mula sa pagiging hinahabol, siya na ang humahawak ng direksyon. At sa third set, doon na tuluyang nag-lock in ang kanyang control. Maagang break, steady na laro at walang panic kahit anong diskarte ang ibato ng kalaban. Ito ang tunay na mental fortitude. Tunay na magaling kahit sa tindi ng pressure at distractions. Hindi lang ito lakas ng palo o bilis ng galaw. Ito ay kakayahang manatiling buo kahit nasira ang plano mo. Kakayahang bumangon matapos maagawan ng set na dapat ay yun na. At higit sa lahat, kakayahang magtiwala sa sarili mong laro kahit nasa harap mo ang isang veteranang kayang guluhin ang kahit sino. Dahil sa larong ito ay mas lumalakas pa si Alex and ready na sa next match versus Magda Linette. At sa laban na ito, malinaw, nanalo ang youth, power at composure laban sa experience. In fact, parang veterano ang laro ni Alex. Parang siya ang mayroong napakataas na pasyensya at nakuha ang panalo dahil pilit niyang inintindi ang laro at nag-adjust at the right time. Ngayon, mas lalong umiinit ang kwento. Ang resulta isang mature na player na ngayon si Alex. Dahil sa round of 32, nakataktang harapin ni Alexandra Ayala si Magda Linette, isang pamilyar na kalaban na may lamang sa kanilang head-to-head. Pero ibang Ayala na ito. Mas matibay, mas buo, mas handa. At kung may isang bagay na sigurado pagkatapos ng laban na ito, hindi na lang siya sumasabay sa eksena, kundi siya na ang nagiging parang driver ng laban. Parang isang maestro na sumasabay sa ritmo ng kalaban at sa huli siya ang panalo. Hindi ito simpleng round of 32 matchup. Ito ay isang kwento ng pagbabago, ng pagbaliktad ng kapangyarihan at ng isang rising star na unti-unting binubura ang kanyang nakaraan. Sa pagitan nina Alexandra Ayala at Magda Linette, may nakabaong history na hindi basta nawawala sa isang panalo lang. 2 beses silang nagtagpo noon at parehong beses si Linette ang lumabas na mas matatag, mas composed, at mas handa sa bawat sitwasyon. Sa mga laban na yon, malinaw ang narrative. Si Ayala ang humahabol, si Ayala ang nag-adjust, at si Ayala ang kailangang maghabol ng sagot sa bawat galaw ng veteranang Polish. Parang may blueprint si Linette kung paano pigilan ang agresibong laro ni Ayala. Pababay ng tempo,
guluhin ang rhythm at pilitin siyang magkamali sa mahahabang rally. At sa ganong setup, doon nahuhulog ang mga batang players. Sa impatience, sa pressure, sa mental traps ng isang mas experienced na kalaban. Pero dito nagiging kakaiba ang kwento. Dahil ang huling kabanata ng kanilang rivalry ay hindi na sumunod sa lumang script. Sa kanilang pinakahuling paghaharap sa ASB Classic, ibang Alexandra Ayala ang pumasok sa court. Hindi na yung naghahanap pa ng sagot, kundi yung may dalang sariling sistema. At ang nangyari, hindi lang siya nanalo, dinomina niya ang laban sa straight sets, na parang binura ang lahat ng duda na iniwan ng kanilang mga nakaraang pagkikita. Biglang nag-shift ang narrative. Yung dating may mental edge si Lynette, napunta kay Alex. Yung dating may control ang veterana, ngayon ay siya na ang napipilitang mag-react sa bilis, power at lefty angles ng Pinay. At ito ang pinakadelikado sa sports. Kapag ang underdog ay hindi na lang umaasa sa upset, kundi nagsisimula na mag-establish ng pattern ng panalo. Mas malaking panalo para kay Alex ang nangyari earlier this year sa ASB Classic, na kung saan na-crack na ni Alex ang code on how to beat Magna Lynette. At siguradong malaki itong psychological advantage in favor of Alex. Ngayon, papasok sila sa panibagong laban na may ibang dynamics. Hindi na ito yung Alex na nangangapa. Ito na yung Alex na galing sa isang matinding comeback win laban sa isang tricky veteran, punong-puno ng confidence at momentum. At sa kabilang side, si Lynette na alam ang sakit ng pagkatalo sa huli nilang laban at siguradong may dalang adjustments para mabawi ang control. Ito na ngayon ang tunay na laban, hindi lang ng forehand kontra consistency, hindi lang ng youth kontra experience, kundi ng dalawang magkaibang bersyon ng nakaraan at kasalukuyan. Ang tanong, alin ang mananaig? Yung history na pabor kay Lynette o yung momentum at bagong identity na dala ni Ala? This is a rivalry in the making and expect fireworks sa kanilang muling pagtatapat. Based sa kanilang history ay siguradong may mas malaking chance na manalo si Alex sa next round and will advance to round of 16. Dito masusubok kung handa na ba talagang tumalon si Ala sa susunod na level. Dahil ang tunay na sukatan ng isang rising star ay hindi lang yung kaya niyang manalo minsan, kundi kung kaya niyang ulitin, i-sustain, at gawing normal ang panalo laban sa mga dati niyang kinatakutan. At kung may papakita niya ulit yung parehong control, composure at killer instinct na ipinamalas niya sa Auckland, hindi na ito simpleng revenge arc. Ito na ang simula ng isang bagong hierarchy kung saan si Alexandra Ayala ay hindi na humahabol, kundi siya na ang hinahabol. Ito na siguro ang crowning glory ni Alex. Hindi kakaila ang extraordinary rise ni Alex Ayala currently inside top 30 sa rankings. Kahit na sa live rankings ay bumaba na siya ay muli siyang aangat kapag nakuha niya ang panalo versus Magda Lynette. Versus Laura ay pinakita ni Alex na ayaw niyang magpatalo, naka-laser focus si Alex sa championship no less. And in 1 week time, expect Alex na mayangat ang Miami Open WTA and 1000 trophy that will catapult her into immortality.